Itinalaga ni Pangulong Arroyo si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson bilang Deputy National Security Advisor. Ayon kay Executive Secretary Eduardo Ermita, papalitan ni Singson si retired Army Lieutenant General Pedro Cabuay. Malugod naman tinanggap ni Singson ang pwesto para makatulong umano sa krisis sa Mindanao. Pero binatikos ito ng oposisyon. Ayon kay dating Pangulong Joseph Estrada, kailangan daw ng mas kwalipikadong individual sa pwesto lalo't wala raw kaalam-alam si Chavez tungkol sa Mindanao. Ngayon man hindi na ikinagulat ng tagapagsalita ng United Opposition na si Adel Tamano ang pagkakatalaga kay Singson. Paso na kasi ang one-year ban sa pag-appoint ng mga natalong kandidato. Isa si Singson sa mga natalong kandidato sa pagkasenador ng Team Unity sa eleksyon noong 2007. Bukod kay Chavez, itinalaga rin ng Pangulo ang mga natalong senatorial candidate na sina Ralph Recto, Tito Soto at Mike Defensor. 6 po nasawi habang 8 sugatan nang gumuho ang lupa sa Masara poblasyon sa bayan ng Maco, Compostela Valley. Sa ulat ng National Disaster Coordinating Council, naganap ang landslide pasado alas 4 nitong hapon ng Sabado, dala ng patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan sa lugar. 12 bahay pa ang bahagyan nasira sa pagbuho ng lupa. Binatikos ni dating Senador Kit Tatad ang umano'y overstaying ng mga Amerikanong sundalo sa bansa, partikular na raw sa Mindanao. Pero depensa ng VFA Commission, nagtatagal lamang daw ang tropa ng mga Amerikano dahil hindi pa nila natatapos ang mga aktibidad na nakatakda sa Visiting Forces Agreement. Ito ang Weekend Report ni JP Soriano. Isang chopper mula sa US Special Forces ang sumaklolo kay Marine Corporal Angelo Abeto at sa iba pang sundalo ng masugatan ng mga ito sa isang engkwentro sa Tipo-Tipo Basilan nitong Agosto. Matapos namang bayuhin ng bagyong Frank ang Iloilo, ilang Seahawk helicopter din ng Amerika ang tumulong sa retrieval at relief operations. Tumulong din ang mga sundalong kano sa pag-analyze ng ilang mga bombang sumabog sa Mindanao. At noong isang linggo lang, isang oceanographic vessel ng US Navy ang tumulong maghanap sa bumagsak na C-130 sa Davao Gulf. Sa kabila ng kanilang mga kontribusyon, puna ni dating Senador Kit Tatad na isa sa mga nagratapikan ng Visiting Forces Agreement, overstaying na raw ang mga Amerikanong sundalo, lalo na sa Mindanao. The recollection is very clear that the visits would be short-term, temporary. The impression that they are here more or less permanently. And you will notice the voices being raised coming from Mindanao. Ayon sa Presidential Commission on the Visiting Forces Agreement, nasa 400 hanggang 500 US troops ang nasa bansa ngayon. Kung nagtatagal man daw ang mga sundalong Amerikano sa bansa, ito raw ay dahil hindi pa tapos sa mga nakalistang aktibidad ng mga militar at US troops na itinakda ng DFA. Ini-schedule nila yung exercises kung kailan yung mga barko nila at eroplano available for an exercise with Philippines. That's why it's scattered. Wala pa raw nilalabag ang Amerika sa ngayon sa VFA, pero binabantayan daw ito ng pamahalaan. Hindi sila pwede makilahok sa operations sa Abu Sayyaf o kung kanino man. It is against our agreement for any foreign troops to get involved in internal combat cruises. Pero ayon sa VFA ko, hindi rin imposibleng sumabak din sa labanan ng mga US troops sa bansa kapag sila na ang inatake ng mga rebeldeng grupo. They can fire in self-defense. Tiniyak naman ng US Embassy na hindi sumasali sa combat ang mga Amerikanong sundalo. Sa Lunes, magkakaroon ng pulong sa Sulu ang AFP, VFA-COM at US troops upang imbestigahan ang mga alegasyong sumasali na rin sa combat operations ng AFP, ang US troops sa Mindanao. JP Soriano, GMA News. Hindi po dumating si Ellie Buendia sa isang show kung saan guest ang kanyang bandang pupil nitong Sabado. Kalalabas lang ni Ellie sa ospital nitong Biyernes matapos sumailalim sa kanyang ika-4 na angioplasty. Muling humingi ng dispensa ang kampo ni Ellie dahil sa pagkakaudlot ng reunion concert ng Eraserheads. Kasabay nito nanawagan din sila sa mga tao na ipagdasal ang patuloy na paggaling ng dating frontman ng E-Heads. Inilibing na ang veteranang radio anchor na si Fidela Magpayo o mas kilala bilang Tia Deli sa Loyola Memorial Park sa Marikina nitong hapon ng Sabado. Bago dito, nagkaroon muna ng misa na dinaluhan ng kaniyang mga kaanak, katrabaho at fans. Pinagbigyan din nila ang hiling ng yumaong haligi ng radyo na walang iiyak sa kaniyang libing. Gayunman di mapigilan ng ilang fans ang malungkot lalo't malaking puwang daw sa kanilang buhay ang iniwan ng pagpanaw ni Tia Deli.
Bongga at makulay ang naging pagtatapos ng Tuna Festival ng General Santos City nitong Sabado. 14 na float ang nakilahok sa parada. Lahat ng mga ito may disenyong tuna. Ang iba naman nagmistulang float ni Jezebel. Dumating din sa pagtitipon si Senador Mar Rojas. Sumayaw pa sila ni Congresswoman Darlene Antonino Custodio nang kantahin ang theme song ng Tuna Festival. Pagsapit ng hapon, isang mall show ang ginanap kung saan tampok ang mga Kapuso stars na pinangunahan ni Nadine Samonte at Mark Anthony Fernandez. Patuloy na bantayan ang mga balita sa www.gmanews.tv o i-text ang GMA News Space On sa 4627. Ako po si Mariz Umali, proud to be Kapuso. Hindi bumibitaw sa balita, ito ang GMA Weekend Report.